Ano kaya ang magiging epekto nitong pagbaligtad daw ng statement ni Henry Alcantara na sinasabi daw po na siya ay walang kinalaman sa graft in corruption. Bah, kakaiba rin ito ha. Lalo na po doon sa kaso ni Senador Villanueva at Senador Estrada. Dahil itong si Alcantara ang nagsabi sa Blue Ribbon Committee na siya yung kausap ni Jingoy Estrada na humingi daw ng 25%. At siya rin ang nagsabi na siya ay nagpa-deliver ng 100,000,000 para naman kay Villanueva. Pero ngayon ay sinasabi niyang walang kinalaman sa korupsyon. Parang ang labo, no? Alam niyo, isa pang malabo. Engineer Hernandez, baka naman napapagod ka lang o hindi mo napapag-aralang mabuti ang ginagawa mo. Eh, nagsauli ka ng 110 million. Tapos may pangako ka pa na mayroong susunod. Hindi pa nga sumusunod, hindi pa nga dumarating yung pangako mong another 200 million. Isang galing yung sinauli mo. Nagsauli ka ng ganyang kalaking halaga, tapos sasabihin mo wala kang kinalaman sa korupsyon. Isang galing yung perang yan. For your information, Engineer Alcantara, ang pagsasauli ng pera na may kaugnayan sa korupsyon, admission na ikaw ay may kinalaman. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang kinalaman sa korupsyon. Bakit? Hindi mo ba nakuha yung inaasahan mo? Baka nagsauli ka ng pera kapalit ng sinasabing magiging state witness ka, pero hindi ka naman umalabo pang mangyari yun. So, naisahan ka ng gobyerno. Pero tama lang yun. Dahil nakapagsauli ka, meron ka pang dapat isauli. Pero yung iyong pagbabago ng statement na wala kang kinalaman, sino ngayong maniniwala? Papaniwalaan ka ba ng taong bayan na ikaw walang kinalaman sa kabila na nagbalik ka ng pera? Mas matindi ang paniniwala ng taong malamang na ikaw ay natakot lang or hindi mo nakuha ang gusto mo na ikaw ay maging state witness. Kaya para sa akin, hindi po ito makakasira dun sa case build-up na ginagawa ng Estado, especially ng Ombudsman at ginawa ng ICI laban kay Senador Estrada at Villanueva. Dahil yung unang sinabi, okay, unang lumabas sa pag-amin, nasabi niya doon sa Blue Ribbon, sasabihin ko na po ang totoo, ito na po yung totoo. Tapos ngayon biglang babaguhin mo na hindi totoo. Wow, panlin lang yan, engineer. Hindi makakabuti sa'yo at saka suporta ng taong bayan o kaalaman ng taong bayan ang iyo sinasabi. Kung yan ang advice sa'yo na kung sino man o style ng abogado mo, bahala ka. Pero ako, bilang mamamayang Pilipino at ang aking mga followers at subscribers worldwide, ay ipaparating ko itong pinag-uusapang ito. Mahirap paniwala ang walang kinalaman sa korupsyon ang nagbalik ng mahigit na 100,000,000. Alangan naman sariling pera mo na babalik mo. Saan galing 100,000,000 mo kung engineer ka lang? Di ba? Sa DPWS. Kaya yung pagbaligtad na yan, malabo pa yan. Sa sabaw ng Pasig River at ng mga flood control program ninyo na palpak. Na maniwala ang tao at makumbinsi ang korte na wala kang kinalaman. Strategy mo yan, pero mukhang malabo. Bakit? Na-pressure ka ba kaya sa mga senador na nauna mong binanggit? Eh, matindi yung sinasabi mo eh. Matindi yung sinasabi mo. Hindi yung sinasabi mo kay Villanueva, naghatid ka ng ganong kalaking pera. Pero yung kay Estrada, na ang sinasabi mayroon din kinalaman. Although yung nagsabi ng nagkasundo doon sa 25%, ay galing naman yung kay Alcantara. Galing naman yung kay Bernardo. Si Yosek Bernardo
Engineer Alcantara, si Hernandez at Mendoza, Mendoza, silang lahat ay engineer ng DPWH. Sila yung magkakasama. Itong tatlo, Alcantara, Hernandez at Mendoza, yan yung BGC, Casino Boys. Kayo nagpatalo ng mahigit na halos 1 bilyong piso. Saan galing ng pera? Pera ng bayan yan, di ba? Kayo, yung mga tao lang ni Bernardo na umami ng yung mga politikong ito may kinalaman. Tapos ngayon biglang babaliktad. Ano yun? Mukhang nagkakalokohan na. Kaya para po sa aking paniniwala at opinyon, dapat ituloy ang mga malalaking kaso na korupsyon, plunder, malversation of public fund, at bribery laban sa mga engineer na yan, lalo na kay Alcantara. Ano pong inyong masasabi niyan? Any comment? Malaya po kayo. Samantala, mag-abang na lang daw po tayo. Mag-abang na lang daw po ang taong bayan. Ayaw na magsalita ni Boying Remulla kung anong araw, oras, at kung kailan magkakaroon ng mga warrant of arrest at ipapay lang kailang kaso. Lahat daw nagtatrabaho ang kanyang mga tauhan para maipile ang mga kaso na kumpletong may ebidensya sa sandigang bayan laban kahit kanino. Yan ang sinasabi. Ayaw niya magbigay ng date. Nakatulad ng nakaraang taon, may sinabi siyang December 15 or bago magpasko, walang nangyari. So ngayon, nagising na sila. Ayaw na nilang magbigay ng araw. Ang sinasabi ngayon ni Boying Remulla, mag-abang na lang ang mamamayang Pilipino. Pero tuloy-tuloy daw po ang evaluation, paghahanda ng dokumento, at ang iba't ibang mga kaso sa personalidad. Ang tinutukoy niya 2 hanggang 3 senador ang mauna. Pero hindi niya sinabi kung bukas, makalawa, o kung kailan. Mag-aabang na lang daw po. Ay, mas okay yan. Pabor ako dyan. Kasi mahirap yung may sinabi kayong oras, araw, tapos hindi mangyayari. Aba, parang nakakalokohan na lang. Nawawala yung kredibilidad. Pero kung sinabi mo, tuloy at kakasuhan nyo, mag-aabang talaga ang mga Pilipino. Di ba? Sige, suportahan natin ang mga otoridad na nag-iimbestiga. At yun ang trabaho nila, panagutin ang lahat. Kahit kamag-anak, kahit kaibigan, kapartido, kahit sino. Yan naman ang sinabi at sinasabi pa ulit-ulit ng Office of the President. Ayun. Ayan i-comment, malayang comment, pahayag. Huwag niyong patulan yung mga troll at mga buzzer, kasi yun yung trabaho nila, hanap buhay nila, para hindi masira ang araw nyo. Makinig at manood na lang tayo sa mga ganitong topic for information, for education.